Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagiging dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamahal sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat pakinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang kailangan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Siya Lord. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapala ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikatatlong linggo ng Adbyento. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Masaya nating ipagkata ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man noong unang-una, na ang tao'y nalugmok sa sala. Pinangako ang Birhen ay maglilihim, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Tayo po'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Tinitingnan ko po kayo. Gusto ko kayong makilala isa-isa. Kaso lang po nakamaskara kayo. At least ang importante, alam ko po na ako po'y nagmimisa sa mga kabataan. No?
At ini-imagine ko na lang po na kayo po ay nakangiti. Dahil kahit na alas 6 pa lang po ng umaga, tayo po inanyayahan ng ating Panginoon upang maging makalak. Dahil ngayon ay Gaudete Sunday. Sinasabi na linggo ng kagalakan. Kaya po bawal ang malungkot, bawal ang nakasimangot. Kaya kahit po nakamaskara kayo, tingnan nyo naman po ang inyong katabi, no? At batiin po ninyo ng isang maaliwalas at isang magandang umaga. Nagagalak tayo dahil alam natin na ang Diyos ay dumating dito sa mundo para iligtas tayong lahat. Magalak tayo dahil mga buhay pa tayo. Magalak tayo dahil marami pa tayong mga kaibigan. Magalak tayo dahil marami pa tayong dapat pasalamatan sa Diyos sa lahat ng biyaya na ibinigay niya sa atin. At lalong magalak tayo dahil alam natin na kahit na makasalanan tayo, tayo po'y patatawarin at pinapatawad ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing na dudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon nating mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Nasa puso ng propeta ang galak at pananabik sa paghatid niya ng magandang balita sa mga dukha at sugatan, mga bihag at mga bilanggo. Sa sinagoga ng Nazaret, ipahayag ni Jesus na sisimulan niya ang kanyang misyon sa diwa ng kagalakan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso. Palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anakay dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Inatasan ni San Pablo ang mga Kristiyano na paghandaan ang pagbabalik ng Panginoon nang may galak sa kanilang mga puso, dalangin sa kanilang mga labi, at banal na pamumuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi. Maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag niyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag niyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang Espiritu, kaluluwa, at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manatili po tayong nakaupo at tinatawagan po natin ang ating family sponsors sa pagisindi ng kandila ng Adbyento. Sister Lolita Ribate and family, Sister Maricarda Aca and family, Sister Carmina Monteadora and family. Bilang may ilaw sa luntiang koronang pag-asa ang dulot sa mundong naghihintay sa pagpawi ng kadiliman, kasalanay na hugasan, bagong buhay ang dulot, siyang saya ng Kapaskuhan, siyang saya ng Kapaskuhan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, ipinaubaya po namin sa iyo ang mga bahagi ng aming buhay na nangangailangan ng pagbabago. Niaalay din po namin ang mga pangako ng mabubuting gawain. Basbasan po kami ng karapatang biyaya nang may sakatuparan namin ang mga ito.
Nang sa gayon ay maging karapat-dapat kaming maging handog para sa iyong anak na siyang naghahatid ng pangako ng buhay na walang hanggan. Pahintulutan mo, Panginoon, na magampanan namin ang tamang tungkulin bilang miyembro ng pamilya. Gawin mong banal sa lahat ng bagay ang lahat ng mag-anak na naririto ngayon, particular na sina Sister Lolita Ribate and family, Sister Maricar Daaca and family, Carmina Muntiadora and family. Lobin mong maging bukas palad kaming lagi sa mga kapuspalad, sa mga dukha at sawi. At naway, maging masigas kami sa pagpapalaganap ng iyong paghahari sa ibang tao habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ng may kapal nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at mananalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila ulit. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa ulitin po magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po naman. Okay. Yung
first Sunday of Advent, naalala niyo pa ba yung gospel natin? Yung tema natin? Yung first Sunday of Advent? Anong araw ba yun? That was December. Kailan yun? November pa yun? November 30, no? That was, hindi. Tama ba? Hindi, November 30 ay ay Monday. Monday po yung November 30. So November 29, yung first Sunday of Advent. Yung second Sunday of Advent, last Sunday lang po, no? Ano yun? Anong date yun? December 6. Nawala na tayo sa dahil sa pandemic na to, no? Yung mga araw na hindi na natin alam, no? Basta yung unang Sunday ng Advent po, para maalala lang po natin, ang ating ang hamon po sa atin ay dapat tayong watchful, dapat tayong alert, no? Alerta dapat. Sa paghintay natin sa pagdating ng ating Panginoon, dapat alerta tayo dahil hindi natin alam kung kailan siya babalik, no? Last Sunday naman po, ano naman po ang sa atin? Ang hamon sa atin. Sa atin naman pong preparasyon, no? Ang ating paghahanda. Paano ba natin, no? Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Sa tinatawag natin nung renewal, yung tinatawag nating conversion. Dapat pagbabago ng ating buhay. Ngayon naman pong Sunday na ito, third Sunday na po, Gaudete Sunday, kaya nga po ang aking istola ay Rose, no? Rosa, tinatawag. Ano na pong hamon sa atin? Kababasa lang po natin ang ating ebanghelyo ngayon, no? Na ang hamon sa atin, kung paano natin dapat maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating buhay. No? Kasi lagi nating iniisip, no, paano ba natin maramdaman ang Diyos? Paano ba natin matatagpuan ng Diyos? Paano ba natin makikita na paano ba yung Diyos natin na yan? Paano natin siya maririnig? No? Ano bang presensya niya sa buhay natin? No? Para bang sinasabi natin, paano na lang kaya ang Pasko natin ngayon? Ano? Kaya nga merong kanta yung si Martin Rivera mo kumakanta nito. No? Yung kanta niya, Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see standing by my Christmas tree, it's you. Christmas won't be the same without you. Diba? No? No? Christmas won't be the same without you. So ang Christmas daw ay hindi magiging kapareho nung nagdaang Christmas kung wala ikaw sa tabi ko. Dapat nandyan ka palagi. Pero yung kanta na yan kasi masyadong romantic, di ba? No? Masyadong romantic pa yung kang mahal, gusto mo siya laging kapiling. Paano na lang ang Christmas ko kung wala ang mahal ko, di ba? Paano na lang ang Christmas ko kung iwanan mo ako? Paano na ang Christmas ko kung hindi ka darating? Paano na ang Christmas ko? Yung mister ko nandoon sa Dubai, ang mister ko nandoon sa Saudi, ang mister ko nandoon sa kung saan lugar na yan. Paano na lang ang Christmas ko kung wala siya? Hindi lang kung minsan yung, yung husband or wife, kung minsan din yung syota pa lang, no? Paano kaya ang Christmas ko kung wala yung syota ko? Paano magiging masaya ang buhay ko kung wala ang syota ko? Paano na lang ang Christmas? No? Hindi lang po tao, kung minsan din po mga bagay-bagay. Paano na po ang Christmas kung walang magbibigay sa akin ng gift? Paano na lang po ang Christmas kung wala man ang lechon? Paano na lang po ang Christmas kung wala namang bagong damit? Paano na lang po ang Christmas kung wala man lang, bagong sapatos? No? Dami namang mga sale dyan ngayon, ano?
Halos pamimigay na lang ang mga sapatos ngayon, kahit mga branded pa ng mga sapatos, no? Mga 50%, 40%, 70% para lang, bumili naman kayo. Kaso nga halos walang pera yung tao. Paano na lang ang Christmas ngayon? Paano na ang Noche Buena natin? Meron kaya tayo makikitang mangiti sa ating mga labi, mangiti sa ating mga mukha, kung ganito naman yung Christmas natin, pandemic. Paano na lang ang Christmas natin? Kung walang turkey, kung ano-ano pa dyan inihahanda natin. So, kung iisipin po natin, parang napakalungkot, no? Kaya nga, last Sunday, may kinanta po ako dito. Ako yung misa ng, anong oras ba yun? 6:30 ba yun? 6:30 na misa, ako po yung nag-misa. Tapos kumanta po ako ng, it's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Tapos sabi ko po alam ko po, hindi po kayo sang-ayon sa kanta ko to dahil hindi nyo pa nararamdaman ang Christmas. No? Dahil sabi nga, paano mo naman mararamdaman ang Christmas? Yung kapitbahay ko, namatay ang kanyang husband dahil sa COVID-19. No? Paano ba naman yun? Yung mga kamag-anak ko, nandun pa sa ospital dahil sa COVID-19. No? Ang dami po natin mga reasons para sabihin na hindi po masaya ang Christmas ngayon. Hindi pa natin nararamdaman ang Christmas ngayon. Pero sa Sunday po na ito po'y napakalaking hamon sa atin kung paano po natin tatanggapin ang Ebanghelyo natin. Si San Juan po, yan, nakikita po natin, tinatanong, sino ka ba? Bakit ka nagbibinyag? Sino ka ba? Ikaw na ba yung propeta na hinintay namin? Ikaw na ba yung Mesiyas na hinintay namin? No? Sino ka ba sa buhay namin? Simple lang po naman ang sagot ni San Juan. Anong sagot niya? Ako po isang tinig lamang sa ilang. Isang tinig lamang, no? Siya'y nagbibinyag, ngunit kanyang pagbibinyag, mayroon pa pong darating susunod sa kanya, ngunit hindi nga daw siya karapat-dapat na mag-alis ng panyapak ng kanyang mga paa. Si San Juan na pwede sanang sabihin niya, ako na nga yung Mesiyas na hihintay ninyo, pero hindi po. Masyado po siyang humble para sabihin ang katotohanan, ako po ito isang tinig lamang, no? Na nagsasabi sa inyo, ihanda po niya ang daraanan ng Panginoon. Sino po siya na hinihintay natin? Baka hanggang ngayon, naghihintay pa rin tayo kung sino. Dumating na po siya actually. Kaya nga po every Christmas, sineselebrate natin ang kanyang kapanganakan. No? Yung incarnation. Dumating na po siya dito. Kaso nga lang po, umalis siya, pero sabi niya, hindi ko naman po kayo iiwan. I will be with you till the end of time. Pero, ang sabi nga niya, babalik siya, hindi na bilang isang sanggol, babalik siya bilang isang hukom. Babalik siya bilang isang hukom. At sa kanyang pagbabalik na yan, tatanungin niya tayo, ano bang ginawa mo sa iyong buhay? Sa iyong buhay Kristiyano, ano bang ginawa mo? Ano bang ginawa mo sa iyong mga kapitbahay? Ano bang ginawa mo sa iyong mga kapatid? Ano bang ginawa mo sa mga nagkakasakit ng COVID na yan? Ano bang ginawa mo sa mga nasalanta ng bagyo? Ano ba yung ginagawa mo sa mga nasalanta ng baha? Ano ba yung ginagawa mo sa mga nagugutom? Yung lagi kang reklamo, di ba? Naku, kawawa naman yung mga tao na to, nakatingin ka sa kanila, kawawa ng mga tao na to, kawawa naman sila, walang mainom, walang makakain, walang madadamit, walang damit, walang bubong ang kanilang mga bahay, kung ano na nilareklamo mo. Kung minsan, sabi nga ng isang tao, nagrereklamo sa Diyos, Panginoon, parang ayaw ko niyatang maniwala sa inyo. Bakit naman po? Ang sabi niya, paano ba naman ako maniniwala sa iyo Sabi mo, ikaw ang Diyos, ikaw ang Panginoon, wala ka namang ginagawa. Ang daming nagugutom, ang daming walang bubong, walang tirahan, ang daming walang damit, ang daming nalulungkot, ang daming nasa presinto, wala namang mga kasalanan. Panginoon, ano bang ginagawa mo? Wala ka namang ginagawa. Alam po ninyo ang sagot ng Panginoon, simple lang po, mayroon po akong ginawa. Ano po yung ginawa mo? Ginawa kita, nilikha kita.
Yan po ang ginawa niyang napakalaki. Nilikha ka ng Panginoon, kaya huwag kang magreklamo kung mayroong nagugutom. Gawan mo ng paraan. Ginawa ka ng Panginoon, tinulungan ka ng Panginoon, ang daming grasya na binigay sa iyo ng ating Panginoon, pero marunong ka naman sana magbahagi ng mga grasya na yan. Huwag kang magreklamo, huwag kang magsalita lang, kawawa naman sila, pero wala kang ginagawa. Dahil yung pagpapakawawa, sabi natin, tinitingnan na natin na kawawa sila, pero wala naman tayong ginagawa. Anong mangyayari sa buhay? Di po ba? Yan po ang hamon sa atin ng ating Panginoon. Kung paano natin makikita ang presensya niya sa ating kapwa. Yan po, mga nag-iikahos, yan po mga bata, yan po mga tao nagugutom. Diyan po natin mafe-feel, diyan po natin mararamdaman, diyan po natin makikita ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Kasabihin natin, magalak tayo dahil nararamdaman natin, nakikita natin ang presensya ng Diyos. Nakikita natin siya, pero dapat makikita, maramdaman natin ang presensya niya sa presensya ng mga taong nangangailangan sa atin, nangangailangan ng ating mga tulong. Yes, okay po yun, sabihin natin, kawawa naman sila. Pero yung kawawa na sinasabi natin, gawin po natin ang nararapat. Meron pong isang istorya, ewan ko kung narinig nyo na po istorya na to, kung narinig nyo na po, smile na lang kayo. No? May isa daw pong monasteryo na ang dami na pong mga lumalabas na mga monghe. No? Mga batang monghe lumalabas na dahil parang wala nang saysay do ang buhay nila sa loob ng monasteryo. Yung mga taong nagsisimba doon, lumalapit sa mga monghe, nagbibigay ng tulong sa mga monghe, parang wala na rin pong lumalapit sa kanila, lumala na rin ang mga tao. So yung abot po yung superior, no? Prior ng mga monghe. Isip-isip siya, ano bang dapat mong gawin? Kasi natira na lang sa loob ng monasteryo, 7 na lang po mga matatanda pang mga monghe. 7 na lang po sila at hindi pa nagkakalabuan pa ng kanilang relationship. So iniisip niya, ano ba magagawa ko? Paano matutulungan? Paano maayos kong buhay namin dito sa loob ng monasteryo? No? May narinig po siya na isang dalubhasa na nandoon sa forest, nakatira. So hinanap niya, sinadyaan niya ang dalubhasa na ito. Pagdating po doon, sinabi lang po niya ang problema na ganito po, paano po natin maayos itong aming community. 7 na lang po ang mga kasama ko, mga matatanda pa, hindi pa magkasundo. No? So, ang sabi lang po sa kanya ng dalubhasang iyon, sabi sa kanya napakasimple lang po yan, alam po, isang revelation po ito sa inyo. Isa sa mga kasama mo ay si Kristo, ang Mesiyas. Yun lang po ang sabi. No? Kaya naliwanagan ang isip ng abot na ito. Bumalik po siya doon sa monasteryo, tinawag niya ang lahat ng kanyang mga members at sinabi po sa lahat ng kanyang mga members, alam po ninyo, ang sabi sa akin ng dalubhasang iyon, isa sa atin ay si Kristo, isa sa atin ang Mesiyas. So silang lahat, sabi nila, hindi ako yun. Sigurado ko, hindi ako yun. Ito kayang kasama ko si Joel, pero ito si Joel naman mabait naman ng kunti, pero masyadong matakaw sa pagkain. No? Tapos sabi naman sa isa, sana lagi siya nagdadasal. Ang aga-aga niya sa chapel. Pero lagi naman natutulog. Halos wala nang ginagawa. Pagkatapos ng chapel, punta ng kwarto niya, matulog na lang. No? Sabi naman isa, mabait naman sana ito isang kasama natin. Pero parang medyo tamad. Maayos naman sila ng pagkikisama, pero medyo tamad. So, maraming sinasabi ba na, hindi siguro pwede ito, hindi siguro po yun, pero ang sabi daw kasi ng isang dalubhasa, no, na isa sa inyo si Kristo, pero hindi siya magpapakilala talagang siya si Kristo. So, makikita ninyo na parang, anong tawag doon? Nagkukunwari lang siya, no? Nagkukunwari para hindi niyo malaman na siya nga yung para bang sinabing I can see your voice, no?
Parang magkukunwari na magandang kumanta, ang galing kumanta pero sintonado pala, di ba? No? So parang nag-guessing game sila, sino kaya sa kanila? Sino kaya ang si Kristo? Nagkukunwari lang pala si Kristo. So anong ginawa nila? Ay, dapat respetuhin ko siya, dapat igalang ko yan, dapat mahalin ko yan, baka siya si Kristo. No? Kahit na lagi kami magkasama, pero hindi natin alam, baka yan nga si Kristo talaga. No? So alam po ninyo ang nangyari, na bago ang environment ng monasteryo na yon, dahil para sa kanila, isa sa kanila si Kristo, hindi nila alam kung sino yon. So lahat ng miyembro ng kanilang community, lahat ng miyembro ng kanilang monasteryo na yon, iginalang nila at itinuring nila si Kristo. Yang lesson lang po niya, napakasimple lang po, na pwede rin po nating isabuhay natin. Pwede isabuhay sa ating apang araw-araw na buhay. Sa bahay mo, halimbawa, wala ka pa masyadong respeto sa iyong asawa, wala ka pa masyadong respeto sa iyong mga anak, sa iyong mga magulang, tingnan mo po mabuti. No? Hindi lang po tayo nagkukunwari, hindi lang po natin sinasabaka siya na nga. Hindi po, siya ay imahe ni Kristo. Nilikha po yan ni Kristo para sa iyo. Dapat mo siyang mahalin. Sabi nga natin kumisa, hindi naman niya karapat-dapat ng aking pagmamahal. Hindi naman niya karapat-dapat ng aking pagpapatawad. Pero tingnan mo kung mabuti. Sino ba naman karapat-dapat sa atin pero minahal pa rin tayo ng Diyos? Sino bang karapat-dapat sa atin pero ang Diyos namatay sa krus para sa atin? Pumunta po sa dito sa mundo bilang isang tao. No? Very humble, nagpapakumbaba po siya, pumunta dito sa mundo para iligtas tayong lahat. Kaya po, sino naman tayo para magsabi na hindi karapat-dapat ang kapatid natin na ating mahalin, na ating patawarin. That is the presence of Christ in our life. So, paano po natin mararamdaman ang tunay na Kapaskuhan, ang tunay na Christmas, kung atin pong mararamdaman, makikita sa ating kapwa ang presensya ni Kristo. Pag hindi po natin nararamdaman yan, bali wala po ang Christmas sa ating buhay. Kaya pagandaan po natin mabuti yan. The presence of Christ in our life is the presence of our brothers and sisters also. Lalo-lalo na po yung mga nangangailangan talaga. So wala po tayong karapatan na sabihin, hindi po natin nararamdaman ang Christmas. Hindi po tayo makapag-celebrate ng Christmas dahil wala ito, wala yun, wala siya, wala ganun. No? Maramdaman po natin ang tunay na Christmas kung tunay po tayong nagmamahal, kung tunay po tayong nagbibigayan, kung tunay po tayong nagpapatawad sa ating kapwa, kung tunay po natin pinaparamdam sa ating kapwa ang presensya ni Kristo. Kung hindi mo maramdaman mo yon sa iyong kapwa, pararamdamin mo sila na ikaw ang presensya ni Kristo sa buhay. Sa ganun po, pwede po nating sabi, Christmas will not be the same without you. Without whom? Without Christ, without yung mga taong pinamahal natin, pinapatawad natin sa araw-araw. Amen? Amen? Amen. Amen! Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lamang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluplok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang nasasabik tayo sa nalalapit na pagdating ni Kristong manunubos natin. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa simbahan, buong galak nawa niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kabanalan ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga pinuno ng mga bansa, labanan nawa nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit sa lipunan at gumawa ng mga hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga biktima ng iligal na droga at terorismo at mga pang-aabuso sa dignidad ng tao. Makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa Diyos at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang paghilom at pagkalinga ng Panginoon sa mga taong handang dumamay sa oras ng karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Para sa mga namayapa, maranasan nawa nila ang kagalakang walang hanggan sa piling ng Poong Mahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulutan mo kami ng kapayapaan at kagalakan. Tunghayan mo, mapagpalang Ama, ang mga pagsusumamo namin sa iyo. Tulutan mo kami ng kagalakan upang sa aming taimtim na paghihintay, tunay naming madama ang kaganapan ng aming kagalakan sa oras na masalaya namin ang aming manunubos. Si Kristong iyong anak at aming Panginoon, magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa iyo, pagdating, kabutihan, pag-asa't mga puso tapat. Sa mo namin ay iyong inggit, galak at kapayapaan, nawa ay kampi. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain na kilugnan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, mahiyain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pagkikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong ipinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain,
pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kahit sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ng aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo si Adelaida at si Gelson na tinawag mo sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria, na ina ng Diyos, kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Magsitayo ang lahat. Tayo po'y mga anak ng Diyos at tinuruan po tayo ng ating Panginoon na tawagin ang kanyang Ama na ating Ama. Kaya buong pagtitiwala, ating pong ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para na sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawad
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Buong kagalakan po, magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya po ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay, ang nagdudulot ng tunay na kagalakan sa ating buhay. Siya ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo ang lahat.
iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Nasa harapan ng ating simbahan ang tarpaulin kung saan ipinapaalam ang mga activities ang Simbang Gabi 2020. Sa simbahan natin, ang oras ng Simbang Gabi ay alas 6 at alas 8 ng gabi at 4:30 ng madaling araw. Ulit po namin, ang Simbang Gabi po natin ay alas 6 at alas 8 po ng gabi at 4:30 ng madaling araw. Sa simbahan po magsisimula ang anticipated Mass ng December 15. Ang alas 6 at alas 8 ng gabi ay para sa anticipated Mass o pangunahing misa. Ang 4:30 AM naman ay ang banal na misa sa madaling araw. Sa madaling salita, magkakaroon ng 3 misa araw-araw dito sa ating simbahan para sa Simbang Gabi. 2 sa gabi at 1 sa madaling araw.
Inuulit po natin, nasa harapan ng ating simbahan ang tarpaulin para sa simbang gabi activities. Pinapaalam din sa lahat na mayroon tayong gagawing anticipated simbang gabi sa Barangay 28 at Barangay 37 sa alas 8 ng gabi na magsisimula rin sa December 15. Ang kulay ng kasuotan na ating pong isusuot sa unang simbang gabi ay kulay puti. Hinihikayat po ang lahat na magdala ng canned goods, noodles o ano paman. Atin po itong pagsasama-samahin at ating ibibigay sa mga higit na nangangailangan upang sila ay may mapagsaluhan ngayong Pasko. Panoorin po natin ang video katisismo, ano ang simbang gabi o ang Misa de Gallo. Ano ba ang Misa de Gallo o Simbang Gabi? Ang Misa de Gallo o Simbang Gabi ay kaugaliang Filipino na mula pa sa panahon ng Kastila. Ito ay hango sa dalawang salita, Misa at Gallo, na nangangahulugang Misa ng Tandang na Manok. Bago sumapit ang bukang liwayway sa pagtilaok ng tandang na manok, idinaraos ang misa ng 9 na araw mula ika-16 ng Disyembre hanggang sa Kapaskuhan. Pinaniniwalaang nagsimula ang tradisyong ito noong ika-16 na siglo nang nilagdaan ng dating Papa Sixto V noong 1587 ang isang kasulatang nagpapahintulot sa mga pari dito sa ating bansa na magmisa ng mas maaga bago ang pagsikat ng araw. Layunin nitong mabigyan ng pagkakataon ang mga Filipino, lalo na ang mga magsasakang iginugugol ang buong araw sa palayan, na makadalo sa misa sa simbahan bilang paghahanda sa pagsapit ng Pasko at pasasalamat na rin sa kanilang magiging ani. Sa ngayon, ang simbang gabi ay hindi lamang isang kaugalian. Ito ay sumasagisag sa malalim na pananampalataya ng mga Filipino sa Diyos na naging tao para sa ating kaligtasan. Siluhod ang lahat. Panalangin ng Our Lady of Peace and Good Voyage tungong 2021. Diyos naming Ama, Ikaw ay lubos naming kinikilala na nag-iisang buka ng lahat ng kaganapan at kaligtasan. Kami ay nananalangin upang taus-pusong magpasalamat sa ipinagkaloob na liwanag at karunungan alang-alang sa itinatag mong simbahan dito sa Delpan, na isang parokya sa Tondo, Kristiyano at Katoliko. Sa ngalan ng aming bansang Pilipinas, na nagdiriwang ngayon ng ika-500 na taon ng Kristyanismo, sama-sama naming pangalagaan ng simbahan na ito, kung saan sa liturhiya, kami ay tumatanggap araw-araw ng iyong biyaya at mga banal na sakramento sa loob ng 50 taon. Pagyamanin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ayon sa kalooban mo. Pagbuklurin mo ang mga pamilya namin tungo sa Golden Foundation Anniversary sa 16 ng Marso 2021. Sa tulong at gabay ng mahal naming patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, kasama ang mga banal na sina San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calungsod, loobin mong kami naway tumugon araw-araw sa iyong paanyaya at panawagan upang kami rin naman ay maging banal. Hinihiling namin ang lahat ng ito
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng paan at mabuting paglalakbay, Ipanalangin mo kami. Magsitayo ang lahat. Ikaw ba'y nagagalak na ikaw isang Kristiyano? Ikaw ba'y nagagalak na ikaw ay asawa ng iyong asawa ngayon? Ikaw ba'y nagagalak na ikaw ay ama ng iyong mga anak? Ina ng iyong mga anak? Ikaw ba'y nagagalak na anak ka ng iyong mga magulang? Magalak po tayong lahat. Na sana sa pag-uwi ninyo, dala-dala ninyo ang kagalakan na ito at iparamdam po ninyo sa inyong pamilya, sa inyong mga kapitbahay, sa lahat ng taong iyong masasalubong sa daan, ang kagalakan na binigay ni Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tugtin mo na. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tugtin mo na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasasalamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon,